Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tiwalit at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Soros sa kanyang programang Batikos, Gulpid de Gulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa programang Gulpid de Gulat, dito sa Kakampi Online. Naku, samahan niyo ako sa isang oras, alas 2 hanggang alas 3 tayo ng hapon ngayong Martes, dito sa Kakampi Online. Ayan. RB, palagyan mo naman ako ng sound. Backup sound. Ayan, no? Baka kapusin tayo eh. Alam mo naman, ang may edad, nawawala ng boses. Sa ating mga buhay na bayani, ang ating mga overseas Filipino workers, no? Isang magandang umaga po sa inyo, isang magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi, no? At nasaan man kayo ng panig ng ating mundo, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po'y araw ng Biyernes. Nako, kahapon absent ang inyong lingkod. Mamaya, no, magkukwentuhan tayo at magbabalita tayo tungkol sa naganap na ikangay talakayan dyan sa Harbor View, no, restaurant, na kung saan mga kaibigan ang naging panauhin ng Manila City Hall Reporters Association at iba pa mga media entity, no? O, nakapanayam natin, nagkaroon ng magandang talakayan, magandang sagutan at magandang ikangapoy pangyayarit na ganap na ikukwento po natin. Ang panauhin po kahapon, no? Mamaya kwento natin. Ngayon po muna tayo, magkaroon muna tayo ng mga isyong pinag-uusapan. O, tinanong ni RB, sino ba yung guest nyo kahapon? Ayan, ang ikangay tawag dito, masipag, matikas. Isipin mo, 90 anyos na. No, si Mayor Benjamin Abalos ng Mandaluyong City. Kaya maganda po yung pag-uusapan natin. Pero ngayon, bayan, pwede ba nating isigaw yung himno na ikangay gustong ihalo sa pambansang awit, ang Bagong Pilipinas. No? Bagong Pilipinas. Ano ba bago sa Pilipinas? Hindi ba parang lumang Pilipinas pa rin? Nako mga kababayan, marami niyan, no? Marami tayong pag-uusapan, marami tayong ikukwento. Ayan, ito hindi si DILG Secretary yan. Mamaya at bayan, mamaya natin ikukwento, RV. Yung pinicture ni RV, si DILG Secretary Abalos. Anak po yan, Anak po yan ni Mayor Benjamin Abalos ng Mandaluyong City. Alam niyo mga kababayan, maganda po yung napag-usapan. Pero mamaya natin pag-usapan muna yan, no? Punta muna tayo ngayon. Ang daming issue. Pogo, pag-resign ni BP Sara. Yung muna himayin natin. Tsaka tayo ikwento yung mga naganap at mga naganap kahapon. Ano nga ba nangyari? Pag-usapan muna natin ang Bagong Pilipinas. Paano po magiging bago, anak ng kamote, bayang ko? Magkano dolyar? Sus, Mariones! Alam niyo po, habang tumataas ang dolyar, bumabagsak ang pera natin.
tumataas ng dolyar ang peso natin, wala. Asin, wala. Wala kang magagawa, no? Kaya nga bayan, sabi nga natin, saan ba tayo papunta? Paliko, pakanan, padiretso, paatras, saan ba? Uy, binabati ko muna ng isang maligayang kaarawan ang ating katoto. Belated happy birthday! Yan kay Ronnie Pineda. Yan, batch 76. At shoutout sa lahat ng ating mga kababayan, mga kaibigan, mga. Yes, meron pang ano ha. Meron pang birthday song. Ewan ko. Happy birthday to you. Magpapakanta. Happy birthday to Si you. Ronnie Pineda. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday Okay, to happy birthday you. kay Ronnie Pineda. Sa lahat-lahat ng mga nagdiriwang ng birthday ngayon, kaarawan ngayon, happy na birthday pa! Tuloy tayo mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-shoutout, at syempre binabati ko muna ang Lakandula High School Batch 76 sa mga kaklase at kabats natin, no? O isang maligaya at masayang kaarawan po sa inyong lahat. Ayan, bayang ko. Sige, diretso na tayo, no? Pag-usapan natin ang bagong lumang Pilipinas. Patay tayo diyan pag sinabi natin bagong, ano ba bago? Ano luma? Hindi alam niya ba yan, no? 58.75 pesos ang palitan sa isang dolyar. Anak ng kamote. Parang gusto ko na mag-abroad, ha? Wala, hindi mo na mararamdaman ngayon yung ano, yung may 1,000 piso ka sa bulsa. Walang mararating, no? Yung pag-ikot-ikot mo lang, yung pagpunta mo sa mall, no, yung kakain ka, walang mararating yung 1,000, Yung sinilip ko sa Saburi, 180. Commercial pa yung Saburi. No, kahit siyang kamikot, Inasal, Jollibee, McDonald's, KFC, anak ng kulani. Ay, ito pa, Chowking. Alam niyo, masarap kumain, pero mahal, no? Ay, nako. Tapos, bagong Pilipinas. Sige po, saan ba papunta ang Pilipinas ngayon? Sabi ko nga ba, palusong, paabante, paatras, pakaliwa, pakanan, saan ba? Okay, sige po, bayan ko. Pag-usapan muna natin ang nangyari sa West Philippine Sea. Ito po, no? Bayan, nakakalungkot, no? Lagi na lang tayong argabyado. Lagi na lang tayong minamaltrato. Lagi na lang tayong inaapi. Lagi tayong binubuli. Kung hindi tayo kinakanyon, binabangga yung ating mga bangka. No? Ngayon, iba na, bayan ko. Ano na po? Ayan, harap-harapan na. No? Harapan na. Ito po, sabi nga, bayan, harapan ka ng binababoy sa sarili mong teritoryo. Hanggang kailan kaya makakapagpigil si Juan de la Cruz? Alam niyo po, kapag sinabing pagpipigil, no? Habang ikaw ay nanggigigil, nandun ka nagpipigil, wala kang magawa. Nakakatakot po yan, bayan, no? Nakakatakot yung yung pong agawang ka ng armas. Di ba may kasabihin yung harapan na lalaki sa lalaki? Kahit hindi naman gusto magpapagod. Dito ko lang magawa yun. Di ba? Agawa ka ba naman ng baril, sandata? Ayan, no? Tingnan nyo. Putol yung isang daliri niya, naputol. Oh, tapos yung kanilang yung kanilang pinakabangka, ano yan gome.
pinalo eh. Di ba, tingnan niyo po yung pagmamaltrato, pang-aabuso. Okay, nakarang kanyon lang, kinakanyon lang tayo ng tubig. Nakangiti pa tayo, paano ka ngayong ngingiti niyan? Di ba? May nasaktan, harap-harapan, yung lalaki sa lalaki, pambubuli. Sus Mariones, ayan o, nakita niyo po, pinapalo, di ba? Jesus Mariones, sino kaya may dapat sisihin dyan sa pangyayari niya? Tingnan niyo po. Inakyat na yung ano nila Inakyat na yung kanilang sinasakyang bangka, di ba? Ano yan? Oh, inagaw Naku, sabi nga bayan gawin mo sa ibang yan, sa ibang bansa. Tingnan mo, tinitira pa na laser, di ba? Laser yung pinaka susmariones naman. Harapan na yan. May nasaktan. Putol yung daliri. Sino? Di ba? Ayun o. Hindi mo siya nakakaduwag, di ba? Nang manggigigil ka lang mga kaibigan di ba? Talagang wala kang magawa. Sabi nga, hindi mo naman kayang lumaban Ano gagawin mo? Di ba? Titingin ka na lang. Habang binubomba ka, habang inaagawan ka ng armas, habang hinahataw yung sinasakyan mo, bayang kong Pilipinas. Ay, nako. Di ba? Sabi nga, gawin mo sa ibang bansa yan, nako, maghahalo ang balat sa tinalupan. Pero makikita mo, walang magawa ang mga Pilipino, di ba? Nakakapanggigil. Hanggang gigil na lang tayo. Hanggang tayo magprotesta. No? Doon nga kahapon, sa isang pag-uusap sa naturang pagpupulong, wala naman tayong magagawa, magtitimpi lang tayo No? Magtitimpi lang tayo dahil wala naman tayong laban. Pero may nagpalaki ng ulo nitong mga Chinese Coast Guard na to. May nagpalaki ng ulo at sabi nga ano ba pinanghahawakan nitong mga tinamaan ng kulugong ito, di ba? Bakit ganyan sila kasigasig? Ang sinasabi, may agreement May pag-uusap, may kasunduan. Ang tanong, bayan, sino nakipagkasundo? Bakit naibenta ang Pilipinas nang walang nakakaalam? Sekreto, kaya nga secret agreement, di ba? Gentleman agreement with secret agreement. Hindi mabubuko to kung hindi madaldal tong si Harry Roque. No? Ang malamang ang Pilipino bulag pa rin dahil hindi naman nagsasabi ang China na kung sino yung kanilang nakausap, kung sinong leader ang kanilang ikangay nakasundo para yung West Philippines Sea, yung Ayungin Shoal, kanilang ariin. Wala tayong magawa. Hindi naman po ako ng tawag dito, ng Hindi po ako nagsusulsul. Pero Pilipino tayo, di ba? Hanggang saan? Wala na yung bang kantang yung bayang lupang hinirang, di ba? Yung hindi ka pa sisiil, hindi ka pa argabyado, hindi ka pa sasakop. Asan? Di ba? Hanggang lang tayo gigil Sa isang kwentuhan nga kahapon wala naman daw talaga tayo magagawa. Kapag halimbawa, nagkaroon ng giyera, ang unang titirahin daw ng China, yung mga lugar na kung saan nandoon yung ating pinagkukunan ng kabuhayan. Yung mga parting may mga negosyo. Tapos titirahin din niya yung mga kung nasaan yung ating mga sandatahang lakas. Ang tanong, mga kababayan, ano ipanlalaban natin? Dati raw, ang labanan, baril lang. Di ba? Ngayon missile na Isang pindutan na lang, labanan na ngayon, puro puro nuclear ano laban ng Pilipinas? Hanggang protesta na lang tayo. Di ba? Kaya ako sabi nga ang ating mga ninuno, mga bayani, na nakipagbakbakan, nakipaggera,
nakipagpatayan. Ito yung mga tumatayong mga, ngayon, mga merong may balls kung tawagin. No? Ang laban ang kanilang gamit lamang sa pakikipaglaban, itak, sibat, pana, tsaka baril na teka-teka. Ngayon bayan ko, moderno na tayo, kahit pa paano, meron na tayong barkong pandigma, di ba? Meron na tayong mga baril na pwedeng ipagsabayan na rin doon sa kalaban, Bagamat yung ating mga sandata, hindi maikukumpara doon sa mga modernong sandata na mga dayuhan na ikangay nagmamaltrato, no, nambubuli sa ating mga kasundaluhan. Ito, hindi ba, Philippine Coast Guard. Ang Coast Guard kasi, hindi pala siya, wala siyang kakayanan. Ang lang siya, bantay. Bantay lang sa dagat. Pero yung Armalite, inagaw. Shout out kay Nova Season. At syempre kay Ma'am Paraluman Panuelos. No, na mga nanonood na nakikinig sa atin. Medyo nakagigil. Yung nga sa kasama ko rin reporter kahapon, eto na, subukan na. Ginawa na. Wag naman sana mangyari. Yung ginawa po ng Chinese Coast Guard, iba po yung pangitain dyan. Iba yung nakikita nating mangyayari na wag naman po sana. No? Ang inaakyat, binobomba nila ng tubig, yung mga nagdadala na supply sa BRP Sierra Madre. Paano ba yan? Kung yung mismong BRP Sierra Madre, yung mga nakadaong dyan na nagbabantay po, dyan sa Ayungin Siol, paano ko yun ang akyatin? Nasubukan na di ba? Nagawa na Ano kaya ang kasunod? Diyan na ba mangyayari, magpapalag na ba ang Pilipino? O mananatiling tahimik? Yung nga mga kababayan, itong nangyari, no? Wala naman pong nagaganap na ganyang pangyayari bago dumating itong si Duterte. Ang bagsak at sisi nito, no, bayan, no, ayaw man natin na ikangay manisi. Ayaw man natin ikangay bumanggit ng pangalan. Pero siya ang tinuturo Mismo sa bibig na po nitong si Harry Roque, no, yung loro po ni Duterte, si Attorney Harry Roque, mga kababayan, dito nagkabukuhan, dito nagkaalaman. Yan gentleman agreement na yan. Hindi ba? Maski na ang China, sinasabi, hindi. Nagkaroon kami ng kasunduan dyan no? Na kung saan yung West Philippine Sea, kami ang mag-ooperate. Nasa kanila ang kapangyarihan, kakayanan na para, no? Na para ika nga po'y kontrolin ang West Philippine Sea. Ayan po, bayan ko. Ganyan-ganyan tayo sinalaula nung naunang ika nga pumalit o pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Si ex-President Rodrigo Roa Duterte. Siya'y nakipag-kiss and make up diyan sa China. Ngayon, tignan nyo po bayan. Sobrang nakakagigil, di ba? Sobrang katraidoran. Sabi ko nga ang ating mga ninunong bayani, nakipagpatayan, nakipagbakbakan para ang teritoryo natin manatiling atin. Buhay ang ikangay isinugal at tinaya para sa mga manlulupig na gusto pong sumakop ng ating bansa. Pero ngayon, bayan ko, sobra pinamigay. No? Ipinamigay o ibinenta. Nakamasakit sa damdamin, di ba? Pilipino ka, ginawa mong pangulo, ginawa mong presidente, Pero yung palang magsasalaula sa bansa mo, yung palang magbebenta sa bansa mo, yung palang magkakanulo sa bansa mo, di ba? Si Duterte, wala naman pwedeng ituro
Maski na nga si Pangulong Bongbong Marcos nagtatanong ano ba naging usapan nyo dyan? Bakit galit na galit ang ating kaibigang Chino o China? Hindi ba? Ano yung naging usapan? Yun ang tinatanong ni Marcos eh. Ano ba yung nakapagkasunduan nyo dyan? Bakit ganyan na lamang ang galit ng China sa Pilipinas para sakupin yung ating teritoryo, yung ating nasasakupang karagatan? Bakit sila nasusunod? Hindi ba? Yun ang tanong eh. Ano ba naging kasunduan at ano naging kapalit? Meron bang may sasagot ba para rito? Hindi ba? Ano yung naging kapalit? Tsaka hindi naman natin maikakaila eh. Mismo sa bibig ni Duterte, ni Digong, yung matandang Duterte. Yung mapagmurang presidente, anak ng kulani. Nang maging presidente ito, nasa laula Pilipinas, hindi ba? Hanggang ngayon nararamdaman natin yung panggigipit, hindi ba? Nararamdaman natin yung pang-aapi. Na hindi naman tayo pwedeng asuntuin. Hindi naman tayo pwedeng questionin. Dahil ang sinasabi natin dito, mga kaibigan, mga kabayan, katotohanan na kung saan naibentang buong-buo ang Pilipinas na ipamigay, di ba? Bakit? Tingnan nyo nga, uulitin-uli natin, paulit-ulit na lamang tayo para tayong sirang plaka. Baka sasabihin, paano mo nalaman na ito si Duterte ang pasimuno? Nagpasakop sa ating bansa. Hindi ba? Sa bibig niya nang gagaling, mismo sa harap ng mga ambasador ng China. Ano sabi niya? Gawin niyo na lamang probinsya ang Pilipinas. Hindi ba ka-traitoran yan? Tapos sasabihin, joke. Ano ka? Hilo? Kapag sasabit, joke. Pero pag halimbawa, katotohanan na po, bida pa itong tinamaan ng kulugong matandang Duterte. Pasensya na po, no? Minsan nadadala tayo rito sa ating komento. Kasi totoo eh. Hindi mo pwedeng ipagkaila eh. Ngayon lang naglalabasan ng mga pangyayari at naganap yan sa ating bansa eh. Naibentang buong-buo ang Pilipinas. Ang Pogo. Tingnan niyo po yung Pogo. Sa lahat ng sa lahat ng bansa tinatanggihan, maski na ang China, tinatanggihan niyang Pogo na yan. Dahil nandiyan nga po maraming krimen na nangyayari. Dahil sa sugal. Pero only in the Philippines, ito lamang Pilipinas ang tumanggap ng Pogo. Kaya nandito lahat, hindi ba? Bagamat may legal, may nakapaloob pong anomalya at illegal eh. Andyan ang kidnapping, andyan ang drugs, hindi ba? Andyan na lahat eh. Parang nagko-cover lang sa konting mukha. Sa ganda ng mukha, pero kapag tinalikod mo, nandun na po yung nakasukasukang mukha. Yung krimen. Bagamat sinubuhan lang tayo ng kapiraso. Pinakain lang tayo ng konting kapiraso ng manok. Binigyan lang tayo ng konting panlasa. Pero yung pala sa likod na yun, mga kaibigan, mga kabayan, sos, may mariones kang bata ka. Iba. Di ba? Iba ang nangyari. Nasubukan ka ng maganda, yung pala, super pangit. Ang ginawa nitong pagpapasok sa atin, itong Pogo. Pogo na yan. Ay, nako, bayan kong Pilipinas. Hanggang saan, no? Hanggang saan ang pagtitimpit, pagpipigil ng ating mga Pilipino diyan po sa karagatan ng ating bansa. Sabi ko nga, iba na po nakikita natin dyan, nagkakasakitan na. Unang-una, sabi nga ni Kajik kung binomba ka ng tubig, bomba mo rin ng tubig. Makipagbombahan ka para San Juan, no? Naalala ko po no, sa June 24, mga kaibigan, no, mga kabayan, piyesta ng San Juan, lusog ng San Juan, basaan. Di makipagbasaan kayo dyan sa West Philippine Sea.
Pero ngayon, iba bayan. Hatawan na, may palakol pa. Mayroon pa agawan ng armas. Nako, sabi nga ano pa kaya kasunod? Di ba? May raratratin na, may magbubuwis na naman ng buhay bago kumilos ang Pilipinas, ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno. Maraming gigil sa nangyari, pero wala tayong magawa. No, wala tayong magawa doon sa pangyayari na ganap. Lahat nagkokomento, di ba? Lahat nagbibigay ng suwestyon. Lahat nagbibigay ng simpatya sa pangyayari. Pero itong VP Sara natin, Vice President si Sara Duterte, lako, nakasipirang bunganga. No, parang wala, parang hindi Pilipino. Sabi nga kahit Cub Scout kahit Boy Scout, si ATROTC, no, kahit na pangkaraniwang Pilipino, kung may malasakit ka sa bayan mo, magbibigay ka ng komento. Magbibigay ka kahit kapirasong salita. Pwede mo sabihin, mali naman ang ginawa nitong Chinese Coast Guard. Sobra naman ang ginawa nila. Sobra naman ganire. Di ba? Bilang Pilipino, lahat nagbigay ng komento. Pero maliban dito sa sinasabing Vice President ng Pilipinas na si Inday Sara Duterte, lawa kang nadinig. No, ang simpatya nakikibuloy. Ang layo, di ba? Ang issue, bilang Pilipino, dapat ang simpatya mo nandun sa mga Pilipinong naargabyado. Nandun sa sa Coast Guard na putulan ng daliri. Hindi ba? Dapat nandun Pero ang issue, nakalihis. Nakaliko kay Pastor Kibuloy. No? Sabi nga bayan, hindi ko alam, mahirap arukin ang utak nitong mga Duterte, no? Pagdating sa national issue. Wala lawa. Shout out kay Jovita Custodio Alegre na nanonood po sa atin, no? Alam niyo po, wala kang madinig Wala kang makita. Happy birthday nga pala sa bagong dating, may dala yatang kanton, magpapakanton. Kaya si Atin Nova Season. Ayan. Mukhang may dalang cake Ngayon, balikan po natin. Para wala tayong nadidinig, para wala tayong ikangay nararamdaman na malasakit para sa mga Duterte. Lawan, di ba? Wala kang naririnig na salita. Wala kang maririnig na malasakit. No? Parang asinwala. Ganon, asinwala. Meron ba? Sabi kasi ni Basti ba to o si Pulong. Alam niyo, nagugulo ko rito sa mga Duterte. Ano sabi? Na kung saan mga kaibigan, na ang kanilang simpatya. No? Wala kang madidinig. Pero kikibuloy, anak ng kulani. Yun? Overkill. Anong pinasok ng mga kapulisan, ang headquarter, simbahan, nitong si Pastor Kibuloy, nandoon. Wala doon sa mga naargabyadong mga Coast Guard natin. Wala. Andun sila sa magkikibuloy. Paano? Sabi nga tapos gagawin mo pang presidente. Anak ng kulaning buhay ito. Wala ba tayo Alam niyo bayan wag pong magagalit sa akin ang iba natin mga kababayang Pilipino. Kung sasabihin ko nyo na lang kapag ibinoto nyo pa ang Duterte. No? Nyo na lang. Kitang-kita nyo na ang pangyayari na ganap. Marami kayong pagpipilian. Lisain, alamin, kung sino yung karapat dapat natatayo para sa bansang Pilipinas. Hindi ito, nakikita nyo na di ba? Nakikita nyo na kung ano po yung kanilang stand para sa ating bansa. No? Buti nga ito si Senator Bongo medyo nag-iisip dumidistansya Hindi ba? Tama ito kaya Bongo
Doon siya sa trabaho niya as a mambabatas, as a senador. Ang kanyang ang kanyang katapatan nasa bansa, no? Kasi may sinabi si si Baste, di ba? Si Baste nagsalita, si RB, na kung saan nagagalit kay Bongo. Tama ba yun? Si Baste ba? Si Pulong? Isa lang ba yan? Si Pulong tsaka si Baste? Ngayon, sinasabi, galit ito kay Bongo. No? Na kung saan hindi raw ito tumatayo, walang stand, walang boses sa nangyayari sa Davao. No? Ano ba nangyari sa Davao? Ang nangyari sa Davao, yung ni-raid. Ni-raid yung simbahan ba to? Headquarters ni Pastor Kibuloy. No? Parang sinasabi, dapat magkaroon ng stand itong si Bongo para doon sa naganap na mag-serve ng warrant of arrest ang mga kapulisan. No? Dapat daw ganun, dapat doon daw gumawa ng aksyon itong si Bongo. Si Bongo, hindi siya nakikialam doon sa usapin unang-una bayan, local issue po yun Hindi ba? Hindi naman hindi naman isang malaking krimen yan na nakasalalay ang bansa gaya po na nangyayari sa West Philippine Sea. Ito si Pastor Kibuloy, simple lang ang kaso nito. Hindi pa nga napapatunayan kung nang rape, nang gahasa Haharapin niya lang sa korte. Dahil may kagaguhan din ito si Kibuloy, yung isyong maliit, pinalalaki. Hindi ba? Una ay sinasabi niya, hindi siya atin sa Senado dahil magiging lang siya, magiging center of attraction, magagamit lang siya. Dapat sa korte, doon siya pupunta. Yan, nasa korte na mga kababayan, hindi pa rin pumupunta. Ang gusto, bayan, doon gawin sa Davao. Hindi rito sa Maynila. Di isang napakalaking kagaguhan po yan. Marunong ka pa sa batas. Ginagawa mo, pinaglalaruan mo yung batas. Sa ordinaryong tao, mga kababayan, no, hindi pwede yan na ikaw masusunod. Hindi dapat minamaniobra mo yung batas. Simple lang yung batas na yan May piyansa nga yan Ngayon, ang gusto nito si Batang Duterte, si Pulong, ang gusto nito, magkaroon ng istanto. Itong si Bongo. Gaya ni Robin Hood Padilla, gagawa ng isang resolution, kukundinahin ang ginawa nitong kapulisan na gustong umaresto po kay Kibuloy. Isipin niyo po ang isang kagaguhan, nilagyan mo pa ng kagaguhan Sabi ni Paraluman Panuelos, tanga. Talaga pag nabigyan ng pera, wala nang kapal muka. Hindi mga kaibigan, nakakagigil, di ba? Ang issue natin, national issue. West Philippine Sea. Seguridad, kapayapaan, hindi ba? Ng ating bansa ang nakataya. Ngayon gusto nitong si Pulong, nung Batang Duterte, manindigan itong si Bongo. Para kundinahin daw po yung mga kapulisan na gumawa po ng pag-raid dito sa bahay ni Kibuloy. Napakaliit pong issue niya. Sabi ko nga, kung tutuusin, dapat po yan. Pag sa buhay na lang ang dumating siya, umating ka na ng hearing, umating ka na ng Di ba? Sa korte. Dahil susunod niya, kapag hindi ka umaten, warrant of arrest na. Simpleng issue lang po yung Kibuloy kukumpara mo to sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ang nakataya po, kapayapaan, seguridad ng ating bansa. Pwede yan sa mga tangang senador siguro. Yung maliit na issue, pinalalaki ng Duterte. Hindi ba kayo pwede manindigan para sa buong bansa? Napakinabangan niyo naman ang ating ang kabal ng bayan, di ba? Napakinabangan niyo naman ang bansa natin nung kayo nanunungkulan. Pero bayan hanggang ngayon nakakagigil, nakakabuisit, nakakainis.
wala tayong magawa. No? Wala tayong magawa sa nangyayari hangga't nagsasalita na lang ang taong bayan. Kasi humingi ng stand eh. Ano ba kayo? Saan ba kayo? Anong posisyon nyo? Sinasabi rin, ni Pulong, ng mga anak ni Duterte, hindi pwede magbigay ng komento. Itong si Sara, dahil Vice President lang siya, ang dapat magbigay ng komento dyan. Bayan sinasabi natin, bayan. Eto, ang dapat daw magbigay ng komento sa nangyayari dyan, kaguluhan sa West Philippine Sea, ang Department of Foreign Affairs, tsaka ang Presidente. Sila yung dapat magbigay ng komento, hindi Vice President. Di kagaguhan nga po, bayan. Sabi ko nga, ultimo batang paslit. Bata pa lamang tayo, nag-aaral pa lamang tayo ng grade 1, kinakanta na natin ang lupang hinirang. Pagkatapos bilang Vice President, wala kang stand. Ang sasabihin mo, DFA tsaka Presidente, hindi ako. Isang malaking kalokohan yan. Ika nga'y manggigigil, tama. Ito, para sa akin, tama eh. Tama yung ginawa ni Inday Sara, bagamat late. Bagamat atrasado. Hindi ba? Nag-file to ng resignation eh. Akala ko magpa-file na ng resignation para as a Vice President para hindi maging kahiya-hiya ang ating bansa. Nag-resign lang pala to bilang Department of Education Secretary. Nag-resign. Bagay dapat noon pa, no? Bakit ba nag-resign? Bigyan ko muna ng komento to bago ako pumunta sa news, no? Eto sarili kong opinion to, hindi opinion ng mga kababayan natin. Bilang isang Pilipino, bilang tumitingin sa nangyayari sa bansa natin, at isa kang Vice President, at isang Secretary ng Edukasyon, dapat meron kang stand. Dapat meron kang posisyon, di ba? Saan ka ba nanunungkulan? Sa China o sa Pilipinas? Saan ka ba Vice President? Sa China o sa Pilipinas? Saan ka ba Secretary ng Department of Education? Sa China ba o sa Pilipinas? Dapat may stand, di ba? Dapat meron kang may posisyon ka riyan. Dapat meron kang tatayuan. No? Ever since bayan ko na nagkakaroon na ng problema sa West Philippine Sea, no, sa Ayungin Shoal, nagkakaroon na ng bomba ng tubig, walang posisyon. No talk. In short, walang salita, walang imik, walang gawa. Ang lagi nakakiling doon sa kanilang pinakikinabangan kung anong meron si Kibuloy, nandun sila. Pero stand para sa ating sitwasyon ng ating bansa, wala, wala. Yun lang po, masasabi natin. Ngayon, pumutok. Dito nagkaputukan. Kaya po, ang utak ng ating mga kababayan, bakit nga ba nagbitiw bilang secretary? Itong si Sara Duterte. Anong dahilan? Ang dahilan ba dahil meron silang hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan ni Pangulong Bongbong Marcos? Tingin ka naman, wala. Tingin ko, wala. No? Kasi, kahit nakapalpakan ang ginagawa nitong si Inday Sara, kakampi niya itong si Bongbong Marcos. Di ba? Kahit marami na nagsasabi, sipain mo na yan, tadyakan mo na yan bilang sekretary ng agriculture, ng education. Sipain mo na. Hindi naman nakakatulong sa iyo. Sakit mo lang ng ulo mo yan, di ba? Pero nananatili yung posisyon niya yung unity, di ba? Andun yung posisyon niya ni Bongbong So bayan, nagkaroon pa ng problema. Binigyan pa siya ng bagamat wala talagang pondo ang Department of Education, no? Wala Meron kang pondo pero hindi napakalaki. At igagawa ka pa ng pondo. Parang ganon.
Ngayon ba yan, tumabas eh. Kung tutuusin, dapat sabit dito si Bongbong eh. Tumabas siya doon sa confidential pa ng ng presidente. Nagbigay ng 125 million, di ba? Pagkaupo niya bilang sekretary ng edukasyon, nilagyan siya ng 125 million, no? Para magkaroon ng operation, magkaroon ng pondo, yung pong kanyang kanyang kagawaran gaya ng DepEd. Nilagyan siya 125 million. Eh anak ng kamote. Sabi nga 125 million, inubos mo lamang sa loob ng 11 araw. Ang daming question doon, bayan ko. Within 11 days, naubos mo yung 125 million. Paano mo inubos? Yun ang tanong yun, di ba? Una nga, 19 days eh. Naging 11 days pa. Kumunti pa, nabawasan pa yung 19. So mga kaibigan, maraming tanong na walang sagot. Hanggang sa naimbestigahan nga po sa sa Senado, sa Kamara, walang malinaw na sagot, bayan eh. Ang sinasabi, intelligence fund, confidential fund. Pag sinabing confidential fund, hindi mo pwedeng questionin. No, hindi mo pwedeng tanungin. Eh marami pong gustong magtanong. Kasi hindi makapaniwala, within 11 days, inubos mo yung pondo. Saan napunta? Wala pang resibo. Tama nga naman, no? Saan napunta? Wala na resibo, hindi mo pa mabigay yung hindi mo maidetalye kung paano mo ginastos. Tapos sasabihin mo lahat ng kumukontra diyan sa confidential fund na nilalaban sa mga komunista, nakalabay ng gobyerno, kaaway din po ng gobyerno. Anak ng kulani, ang magnanakaw pala, kapag halimbawa kinontra mo, magnanakaw ka rin. Eh di napakatarantadong di ba? Hindi mo alam kung saan kumukuha ng ganung mga salita, no? Salitang palusot eh. Shout out kay Erlinda Encarnacion Kidato, no? At syempre shout out sa Lacandula High School Alumni Batch 76. Nakakagigil, pero wala kang magawa. Tapos eto bayan, no? Sabi nga walang pagpipilian no? Walang pagpipilian. Mami ako na ibabalita, no? Uunahin ko muna yung sentimiento di asukal ko. Kasi kahit pa paano, meron pa rin kumikiling. Ito po naman usaping politika yung kanila. Sa atin, opinion bilang ikangay Pilipino, bilang isang pangkaraniwang Pilipino, no? Eh bayan, nadagdagan no? Una, yung pong confidential pa nitong si Duterte ni Sara Alana siniro na to no? Talagang hindi na nilagyan hindi nilagyan dahil sa sobrang kahihiyan, hindi na tumanggap, no? Pero tinapyasan. Kasi po bayan sa ka nakakita, no? Ang committee mo, no? Ang pinamamahalaan mo, edukasyon pangbata, edukasyon para sa mga kinabukasan ng mga mag-aaral. Doon ka dapat nakapokus, ang atensyon mo nandun Pero ka nakakita kung edukasyon ang pinag-uusapan, no? Dapat magpagawa ka ng maraming libro, magpagawa ka ng maraming eskwelahan, no? Magpagawa ka ng maraming lamesa, upuan, etc. Basta yung gagastusin mo na ilalagay sa iyo, gastusin mo para sa iyo sa iyong posisyon bilang sekretary. No? Dapat doon saan ka nakakita? Edukasyon. Ipapasok mo sa laban sa terorista. Tapos naubos yung pera na hindi mo alam kung saan napunta. Nakakagigil, di ba? Tapos napangatluhan, nagdadagdag
Ito po, itong mag-amang Duterte, yan, si Bastek, si Pulong, matandang Duterte, nagsasagawa ng prayer rally. Ha? Nagsasagawa ng prayer rally, pero, yung mga kasundaluhan natin, inuudyukan na mag-aklas, huwag sumunod sa presidente. Di ba batitong si Alvarez, si Pantaleon Alvarez na turingang congressman? Sabi nga, kakaiba sa Pilipinas eh. Presidente, babanatan mo, no? Okay lang na tumulig siya, kagaya ng ginagawa natin, nagkokomento tayo bilang taxpayer, bilang Pilipino. No? Pwede yun, kung dinayin mo yung nakikita mong mali. Pero, yung ikaw ay ex-president, iba yan, no? Kahit na wala sa posisyon yan, may puwersa yan. meron pa mga kaalyadong matataas na opisyal ng gobyerno yan. Lalo na, kontrolado mo pa Senado. Di ba? Tingnan niyo po, majority ng senador, kanino? Puro tao ni Duterte. Kaya madaling mamamaniobra eh. Kung halimbawa po yung panawagan po nila sa kasundaluhan, huwag niyo sundin yan. Dahil kayo may addict na presidente na gumagamit ng cocaine. Di ba? Tapos ang nagsasalita, isang congressman, may posisyon sa gobyerno, dating presidente, nagsasagawa ka ng prayer rally, imbis na pagdarasal yung ginagawa niyo puro sa prayer rally, ang ginagawa mo pag-aakla sa gobyerno. Tapos nandun yung VP mo, Vice President mo, si Sara Duterte, pumapalakpak pa. Ako man po yung asawa, no? Ako man lumabay kay Araneta, kay Lisa Araneta. Kahit na sabi mo manginginom ako, kahit lasengga ako, kahit ano pa sinasabi niya sa akin bilang ikangay esposa ni Pangulong Bongbong Marcos, abay magagalit ako. Pinagtatanggol ka ng asawa ko. Pero yung tatay at mga kapatid mo, isa ka pa, nandoon ka, pumapalakpak ka habang binabanata ng asawa ko. Ganon di ba mga kababayan? Ipit Ipit to si Inday. Una, nawala ng confidential fund. Ngayon, yung kanyang posisyon, hindi na binibigyan ng atensyon ng gobyerno. Kasi nga nagkapatong-patong eh. Wala kang pakialam sa security ng bansa. Nauubos yung confidential pa na hindi mo alam kung saan napunta. Binabastos niya yung presidente. Saan ka pupunta? Kaya nga maraming nananawagan. Maski na po'y naging guest namin sa forum eh. Si Congressman Ernix Dionisio eh. Si Congressman Erwin Ching eh. Iisa posisyon eh. Ni Congressman Joel Chu eh. Mag-resign ka na bilang Department of Education Secretary. Hindi ka naman pwedeng mag-resign bilang Vice President kasi elected by the people ka. Pero para yung bilang Cabinet Secretary, mag-resign ka. No? Mag-resign ka. Yun ang panawagan. Kasi wala kang posisyon eh. Wala kang stand. So eto bayan, ginulantang ang taong bayan. Bagamat sabi nga dapat noon pa dapat, no? Noon pa dapat nag-resign. Kasi wala tayong makitang puro politika no? Iba yung aksyon Tingnan nyo po, panawagan. Tingnan nyo, simple-simple. Step down. Bongbong Marcos. Sinasabi ng mga Duterte. Sinasabi ni Alvarez, step down. Tapos sinusulsulan nyo pa yung mga sundalo. Mag-aklas, huwag nyo sundin yan. Adik na presidente yan. Mahina yan. Di ba? Sige, kung mag-i-step down, sino papalit? Ang linaw
pinagre-resign mo yung presidente, kapag nag-resign, papalit anak mo. Anak kayo ng garapalan, di ba? Bayang kong Pilipinas, walang yan. Ay, nako, bayang kong Pilipinas. Nakakagigil, nakakabuisit. No? Basahin natin, sabi ni Paraluman, kapal mo ka, yumaman sa pagnanakaw ng bahay sa bayan. Ayan. Dapat di pinauupo mga Duterte para umasenso. Ayan, no, yun pala yun. Ngayon ba yan, no? Ilang minuto pa tayo, RV. Puntahan ko yung ano natin. May 10 minutes pa tayo. Okay, sige. Ano natin muna yung ano, yung may news tayo rito, no? Yung kahapon, mga kaibigan, no? News natin muna. Bago natin pasok si Mayor Abalos, no? Meron news dito. Basahin ko muna itong news natin. Kahapon ito, no? Ito po 'yon. Balita kahapon po, no? Ito po ay karugtong po nung tinatalakay ko tungkol po sa pag-resign po ni Secretary of Education BP Inday Sara. Naging panauhin po namin si Mayor Benjamin Ben Abalos ng Mandaluyong City. Ito po yung kanyang sinabi, no? Sa naturang ikangay forum. Sa pagbibitiw ni BP Sara sa gabinete, I have foreseen that, sabi ni Mayor Abalos Sr. Itong pahayag ni Mandaluyong Mayor Benjamin Abalos Sr. sa pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang Department of Education Secretary at bilang Vice Chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC. Sa kanyang pagdalo sa Makra Balitaan ng Manila City Hall Reporters Association sa Harborview Restaurant, tahasang sinabi ni Abalos na nakita na niya ang pagbibitiw ni BP Duterte, no? Because of her father's and family's differences on matter on running government. Nakakaawa naman siya between your father and your family and your loyalty to the party. Yun ang nangyari sa kanya, no? So she has no alternative but to resign. Ayon kay Mayor Benjamin Ben Abalos. Sinabi pa ng dating COMELEC at MMDA chairman na nakikita niya ang realignments sa mga darating na araw matapos mag-resign si BP Duterte sa kanyang dating dalawang posisyon. Magkakaroon siyempre ng realignment, although as a matter of fact, even without this sigurado yan, meron tayong realignments. Temporary lang naman ang union nung nakaraan. Kitang-kita naman ng lahat, may kanya-kanya. Ganyan naman talaga sa politics. No permanent friends or enemies, sabi ni Mayor Abalos. Samantalang sinabi rin ni Abalos na ang pagpapatigil sa mga Philippine Offshore Gaming Operation, POGO, gaya ng panukala ng China Embassy, ay wala anyang epekto sa Mandaluyong City. Ayon pa sa alkalde, the city already lost the benefits that it used to derive from a legitimate or licensed POGO operation when the pandemic hit. Nalungkot din ang alkalde dahil hindi bumalik ang operasyon ng ito matapos ang pandemic. Kaugnay naman ng mga krimen na inuugnay sa mga POGO operation, sinabi ni Abalos, lahat naman ng negosyo may kalokohan. It is just a matter of policy. Idinagdag pa ni Abalos na bagamat may ilang POGO na nanatili sa Mandaluyong,
wala namang anya silang naging problema dito. Yan yung naging balita po sa balitaan diyan po sa Harbor View Restaurant ng Manila City Hall Reporters Association. Kung mapapansin nyo ba yan, no? Nakikita naman po natin yung pananaw ng mga politiko. No, bagamat meron silang may damdamin sila na kasi naghihiwalay yan eh. Kalokohan walang paghihiwalay, no? Bilang isang Pilipino at bilang isang politiko, saan ka po posisyon? Respeto, no? Ang tawag po rito. Yung respeto po ni Benjamin Abalos kay BP Sara. Sabi niya, kasi itong si Duterte Sara, no? Naiipit sa sitwasyon sa pagitan ng kanyang pamilya, sa pagitan ng kanyang ng mga posisyon, no? Sa partido, nawawala yung yung unity, di ba? Kasi meron silang meron silang magkaibigan to, si BBM tsaka si Inday. Saan siya po posisyon? Bumabanat yung tatay at kapatid niya. Siya, as a Vice President, as a Secretary ng Department of Education, ano yung kakampihan niya? Siya mananatili. Itatakwil niya ba ang partido? Itatakwil niya ba ang kanyang tatay? O itatakwil niya ang kanyang sarili? Yun, hindi ba? Walang posisyon. Pero may komisyon. Ay, bayan ko, may isa pa akong balita, no? Bago tayo magkalasan, no? Ito po. Ayan, ngayon lamang po ito, June 21. Mula sa lungsod ng Maynila, libreng sports clinic, samantalahin, sabi ni Mayor Hani Lacuna. Inaanyaya ni Mayor Hani Lacuna ang lahat ng sports enthusiasts na makilahok sa libreng sports clinic na isinasagawa sa ilalim ng Manila Sports Council na pinamumunuan ni Roel de Guzman. Ayon kay Lacuna, ang sports clinic na tinatawag na Second Mayora Hani Lacuna Pre-Sport Clinic ay nasa ikatlong linggo na ang unang clinic ay ginawa noong June 18 hanggang 19, habang ang kalawa ay schedule mula sa June 21 hanggang 22. Ang nasabing programa ay binubuo ng basketball, badminton, karate do, swimming at volleyball. Ang layunin ng programa ayon sa Lady Mayor ay upang turuan ang mga batang under 14 years old of age ng fundamentals ng iba't ibang sports discipline para mailayo sila sa mga bisyo. Sinabi ng alkalde na sa kabila na ang last day na ang clinic ay June 22, maaari pa rin silang magparehistro. Sa June 22 pa rin, ayon kay Lacuna, ang city government sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila, sa ilalim ng pinuno nito na si Charlie Dungo, ay gagawin ang coronation night ng Miss Manila 2024 Women of Work. Ang coronation ay gagawin sa ganap na alas 7 ng gabi sa Metropolitan Theater. May 24 na kababaihan na pawang residente ng Maynila na maglalaban-laban sa titulo ng Miss Manila 2024. Ito, maganda mga guest, no? Ito'y sina Miss Universe 28 Catriona Gray, Miss Universe 2022 Arboni Gabriel, at Kapuso Star Gabi Garcia ang host sa nasabing coronation. Yan po yung balita po sa lungsod ng Maynila. Alam niyo mga kababayan, yung pinag-uusapan po natin, medyo ikangay masalimutin, di ba? Hindi mo alam kung paano mo iko-komento, na hindi mo rin alam kung paano mo ipaliliwanag, basta lumalabas po sa atin yung pagiging Pilipino. Hindi mo, wala no? Parang sinasabi nga ni Benjamin Abalos kahit na bilang politiko, nandun pa rin yung habag niya. Pero kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, makakapagbigay ka ng maayos na komento no? Pero kung halimbawa, ang iyong posisyon, no? Ito para ipit din Ano ka? Pag nagsalita ka bilang isang politiko, medyo no? Kahit na alam mo may nakikita kang disimulado, medyo dumidistansya ka
No? Kaya nga sabi ni Benjamin Abalos, ni Mayor Abalos, siya'y naaawa. Paano ka maaawa? Lintik yung confidential pa na naubos. Naaawa ka dahil nag-resign, di ba? Nag-resign. Hindi ka naman nag-resign bilang Vice President Dahil anytime pag natanggal ito si BP itong si BBM, no, di ba? Ikaw papalit bilang Vice President Dahil mandated ng ng tao boto yun Hindi gaya ng inappoint ka lang as secretary ng DepEd. Jesus Mariones kong Pilipinas, no? Doon pwede pong magtanggal doon Pero yung tatanggalin mo bilang Vice President, wala po, hindi kaya. Walang walang kudita. Paano mo ikukudita yung Vice President? Spare tire yan. Ibig sabihin, mga babayan, hintayin mo munang matigok, no? Hintayin mo munang tawag dito, maputol yung hininga ng presidente o kaya yung nakasakay sa aeroplano, bumagsak, automatic. Presidente ka. Pero hanggat buhay ang presidente, ayon, bayan, no? Maghintay ka kung kailang matitigok. Yun ang spare tire. Pamalit, no? Pamalit kapag halimbawa po walang mangyayari sa presidente. Hintayin mo matapos. Hintayin mo makudita. Pero yung Vice President, walang magkukudita riyan, no? Walang power Kilikili power meron. Di ba nangyari po kay Leni Robredo? Ginawang di ba? Hindi nilagyan ng pondo. Yung kanyang hindi rin binigyan ng kapangyarihan na tawag dito. Ni RV, meron? Patapos na tayo. Ayun, kaya pala kasi sinesenya sa ni RV. Ay, naku. Sige mga kababayan, no? Dito po, kwentuhan lang po itong ating pinag-uusapan, pero nangyayari. Mula mga kaibigan, no? Ito po si Kajun. Ay, may isa pa akong news. Tignan ko lang, habol ko lang to, RV. Subukan ko lang ihabol. Andali lang. Ito po yung mahirap Pag may edad ka na, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Ito, isang news pa. Masyadong matanda. Ayan. Teka, naman. Asan ba yun? Nawala Teka, meron dito. Ay, nako. Buhay para life. Insurance and company. Dito ba yun? Hindi nawala yung saan ba napunta? Ito siguro. Hindi. Ay, nako. Ay, sige, paalam na tayo. Baka susunod, susunod ng programa? Tinig at Pintig? Okay, sige po, abangan niyo po yung susunod na programa, no? Yung si Birthday Girl. Ayan, si Ma'am Nova Season. Mukhang may dalang lechon nakita ko, tsaka may dalang cake, tsaka mukhang may party rito sa Kakampi. Mula mga kaibigan, ito po yung Kajun sa programang Golpe de Gulat sa Kakampi Online. Lagi po nagsasabi, no? Na kayo mag-ingat. Lagi tayong ikangay maging mapagmahal sa ating bansa, no? Higit sa lahat, maging mapagmahal tayo sa ating Panginoon Diyos. Muli mga kaibigan, ito po si Kajun Suras nagsasabing, God First, Pilipinas. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sino ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpe de gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali lagi